A, interdisciplinary. B, multidisciplinary. C, correlated. D, interrelated. Sige nga, ano ang maalala niyo dito? Lagi ko na 'tong na-discuss last time, 'di ba, sa 21st century skills of our 21st century teachers, 'di ba? Ayan, sumagot sila A daw, B, walang sumagot ng C. Okay, hindi ba C ito? Okay, can I write something for a while? Ayan, reduce ko lang, ayan, okay. Can I write? Puwede ba 'to? Okay, puwede. Ayan, drawing, ayan siya. Again, ang hinahanap dito, subject-centered 'no, red, ayan. Subject, bakit nawala? Ayan, uy. Subject-centered, okay. 'Pag sinasabi nating interdisciplinary, ang ibig sabihin diyan, ang curriculum meron siyang identifiable discipline, okay? Example diyan, Filipino subject, okay? Eto, again, yung interdisciplinary, ang Filipino subject, ang interdisciplinary na subject niya ay, again, ang Filipino, ang Phil, ano ang kanyang interdisciplinary subject? Puwede siya sa AP, 'di ba? Kasi sa AP, ginagamit ang Filipino language. Nung time natin, Araling Panlipunan. That's what you call interdisciplinary. Pag sinasabi nating multidisciplinary, ano to? Merong theme. Tandaan niyo po ang mga salitang to, powerful to sa board examination, okay? Thematic. Ano ba mga subjects, sir, na thematic? MAPE, di ba? Alala nyo? MAPE. That's thematic. What else? TLE, di ba? Values education. Di ba? Pati AP. Pwede sila sa thematic. They are multidisciplinary. Okay, ano pa yung iba, sir? Meron pa tayong transdisciplinary, di ba? Meron tayong transdisciplinary. So, pag sinasabi natin transdisciplinary, from the word transfer from book to context. Okay, so ibig sabihin dito, skills are used in real life context. Okay, again, the skill learned in the book applied in the real life context. Okay? Pag sinasabi naman natin intradisciplinary, ano tong intradisciplinary? Pag intra, papasok, paloob. So example, mathematics. 'Di ba ang mathematics meron siyang paloob na algebra, meron siyang paloob na linear equations, meron siyang statistics, meron siyang geometry, meron siyang contemporary mathematics. That is intradisciplinary. Okay, i-drill natin. Huwag mong intindihin yung tanong. Ang mahalaga yung sinabi ko. Let's go. Pag sinasabi natin thematic, multidisciplinary. Pag sinasabi ko namang ang language na ginagamit sa AP ay Filipino, ano ang curriculum na meron tayo? Interdisciplinary. Okay? Pag sinasabi ko namang mathematics, meron siyang geometry, meron siyang um, trigonometry, meron siyang statistics. Ang meron dyan, intradisciplinary ang curriculum. Pag sinasabi naman natin skills learned in the book, transferred in the real life, that's transferred. Transdisciplinary. Okay? Transdisciplinary. Again, ano yung thematic? That's MAPE, TLE, AP, Values Education. So, theme, merong tema. Tandaan nyo lang po yan. Okay? So, ano ba ang theme sa AP? Makabayan. Ano ba ang Want to know my beauty hack? Okay? So, ano ba ang theme sa AP? Makabayan. Ano ba ang makabayan? Yung theme na tatandaan nyo, yung common core values natin. Okay? Pwedeng gawing theme yon. Makabayan, makadiyos, makakalikasan, at makabansa. Yun yung mga theme na meron tayo. So, are we good? Anong sagot dito? So, base sa paliwanag natin, anong sagot dito? That's interdisciplinary. Very good. Interdisciplinary. That's letter A. So, yung mga sumagot ng B, number 1 pa lang, ligwak na, sampalin ang katabi. Number 1 pa lang, ligwak na, yung katabi mo, kurutin mo, sabi mo, bakit B yung sinagot ko? Di ba? Kasalanan pa nakatabi mo. Ayan. So, sumagot ka kasi agad, no? Next item. 82. Natuto ba? 81 pala. Dami nyo nang natutunan. 82. Okay. 82.
This is my questioning behavior. I ask the question, I pause for a while then call a student, which is the question, which is the questioning practice. What is this? What is this questioning is? Ano ba naman to? Yan. What is this questioning practice? Okay. Sige nga. Litan ko lang konti kasi nag-o-overlap na siya sa comments. Ayan. Tama ba 'tong ginawa ni teacher? Yes. How to ask question? You first ask the question, okay? And then, kung mahirap ang tanong, you pause for a while. Say for example, 30 seconds dahil masyadong mahirap. 10 seconds dahil madali lang, knowledge base lang. Ang tawag diyan, we call it in our teaching profession as wait time. Anong tawag? Wait time. Yan. You ask the question, this is correct. You pause, this is correct. And then you call the student. Anong questioning practice ito? A, asking non-directed question. B, asking for non-volunteers. C, involving as many as possible. D, directing a question. Ang sagot dito. As non-directed question. Ano ang questioning practice na ito? Ang questioning practice na ito ay bakit ba kailangan nating i-ask muna ang question? Para makapag-isip ang mga bata. Kapag nakapag-isip ang mga bata, marami bang magtataas ng kamay? Yes, sir. Bakit A yung sinagot mo? Bakit B yung sinagot mo? Intindihin mo kasi kung bakit ginagawa ni teacher ito. Okay? Ginagawa ni teacher ito dahil gusto niyang mag-involve ng mas maraming bata na sasagot. Okay? Gusto niyang mag-involve ng maraming bata na sasagot. Kaya si teacher nagpo-pause bago tumawag ng estudyante. Bakit? Kasi gusto niyang marami ang mag-engage. Ligwak na naman. Buti pumarito ka. At least natuto. Everybody say, at least natuto. Okay? So again, pag nagkamali, sabihin mo lang sa sarili mo, at least natuto ako. Hindi ko na 'to uulitin. Kapag uulitin ko pa 'to, tulad sa ex ko, nagtatanga-tanga na ako. Okay lang maging tanga sa pag-ibig, walang sa board exam, okay? Again, okay lang pong magpakatanga ka this February 14, wag lang po sa March 17. Malinaw 'yon? Pero sana isipin mo rin po, ha? February 14, sana naman huwag ka magpakatanga diyan para makipag-date. Dapat mag-aral ka sa araw na 'yan. Okay? Tandaan niyo po na those who are sleeping, those who are tapping, they are the ones who kept on studying while others are sleeping. Okay? So, ganun po yun. Again, bakit nga letter C ang sagot natin dito? It's because this is a practice of involving as many students as possible. Kaya, nagtatanong tayo, nagpo-pause, and then tumawag ng estudyante. We call this wait time. Again, anong tawag? Wait time. Very good. Next item. Number 83. Bakit ba meron 'to? Ano ba 'to? Nakakairita na 'to, Ano ba? Order food you love with Foodpanda. Download the app and order now. Ayaw talaga matanggal. Bakit ba nagkaganito 'to? Ayaw niya talaga. Okay. Number 83. Emotion has the power to increase retention and learning. Bakit napuputol? To apply this principle, teacher must blank A. Splice the class with her sense of humor. Spice pala, tama. Spice the class with her sense of humor. Magpatawa ka raw. Letter B. Make the course difficult to students to remember and learn. C. Touch students' emotion when he or she teaches. D. Be emotional when she or he teaches. Ang sagot dito, again, hinahanap, emotion has the power to increase retention and learning. Pag nag-involve mo raw yung puso at damdamin ng bata, mas madali nilang maalala yung tinuro mo. Di ba? Nung bata tayo, okay, listen to me, wag ka munang magbasa dyan, okay, listen to me. Nung bata tayo, di ba, yung maalala natin is yung mga masyadong emotional na pangyayari. One is yung napaka-happy natin and two is yung napakasakit.
So yung extreme emotions na naramdaman na ako, naalala ko noon na pinalo ako ng tatay ko dahil gusto ko nang umuwi siya kasi nga po nagsusugal siya. So, yun, napalo ako, yun, hindi ko makalimutan. I was 4-year-old that time. So, yung mga ganyan, hindi natin makalimutan yung may extreme emotion na involved. Bakit? Kasi dun mas nag-i-store sa ating long-term memory yung traumatic and happy experiences natin. So, emotion has the power to increase attention and this is used in learning too. So, to apply this principle daw, teacher must blank. Oh, sagot dito. 83 sagot. O pwede na kayo sumagot. Mag-type na kayo mga baby. Ayan. Keep it coming. Okay, letter A. What spice the class with your sense of humor? Mhm. Teacher, hindi ko sinasabing mali ang letter A ha, pero dapat may mas tama kang piliin. Malinaw ba audio natin dyan? Kasi umuulan dito sa end ko. Am I still audible? At least natuto daw. Ayan. Teachers, am I still heard? Baka po nagsasalita ako rito. Wala na po akong estudyante ha. Ayan. Okay, ayos. Ayan, nagsasagot sila. Okay. Letter C daw. Okay. Pero merong sumagot pa rin ng letter A. Again, teachers, hindi ito mali na magpatawa ka. Happy naman to. Pero again, mas nararamdaman kasi at mas naaalala ng bata yung eto oh, yung emotion. May clue word ka na eh, no? Yung emotion mo. Kapag na-touch na yan, forever mo nang maging favorite teacher yung nag-touch sa'yo, no? One story here is about Teddy Stoddard, no? Na kahit graduate na siya, naging doktor na siya, hindi pa rin niya nakakalimutan yung teacher niya na nag-touch sa kanya, 'di ba? So yun po yung this is emotional touch, okay? Mahalagang mahalaga po ito, no? I remember when I was teaching na merong batang napakakulit pero nung pinapapalakpakan ko siya dahil nakasagot siya, lagi na niyang pinagsasabi na favorite teacher niya ako, na minsan daw na-experience niya rin kung paano maging matalino sa loob ng classroom. So again, teachers, never underestimate, no, your power to influence. Kasi yung mga bata na tingin mo wala lang, yung mga bata na tingin mo easy go lucky lang, sila pa yung hindi nakakalimot sa'yo. Sila pa yung mahal at inaalala talaga lahat ng turo mo. I tell you, yes. Kasi napakarami ko na pong experience na yung tingin mo na wala lang, sila yung ang ang laki pala ng impluwensiya mo dun sa buhay at sa mga natutunan nila. So, be mindful of that, no? Natutunan ko rin 'yan nung ako ay nagtuturo. Elementary, both in elementary and in college. Okay, so this is letter C. Ayan, letter C. Bakit? Ano ba yung meron dito sa ating pagtuturo dito? Ang kasi ang mga principles natin, meron tayong knowledge, and then attitude, and then ano pa meron dito? Skills, okay? The KSA or the CAS, no? Knowledge, cognitive, attitude, behavior, or affective. And then skills, the psychomotor. So, always remember the KSA or the CAS. Next. 84. Enter tayo. Sunod jud siya eh. Ano ka? 84. Teacher Ara relates lesson to experiences and social environment of her learners. What principle of learning is achieved by Teacher Ara? Ayan. A. Learning begins with clear expectations. B. Learning is a discovery of personal meaning. C. Learning is a cooperative process. D. Learning is an active process. Sir, paano mag-join sa final coaching? Just message the Sir Melvin Borracho page. Etong page na to na nagla-live, Melvin Osabel Borracho. Teachers, uulitin ko na naman kasi napakaraming in-scam ng isang fake page na gumagawa-gawa. Listen to me. May isang fake page na ang pinangalan niya, Sir Melvin Borracho Corner dito sa Facebook. Wala pong Sir Melvin Borracho Corner dito sa Facebook. Ulitin ko, walang Sir Melvin Borracho Corner dito sa Facebook. Nasaan lang ba ako? Sa YouTube po ang pangalan na Sir Melvin Borracho Corner. Again, sa YouTube lamang po ang pangalan na Sir Melvin Borracho Corner. Merong naggagawa ng fake page. In-upload niya yung mga video natin. Sana wag niyong suportahan, teachers, okay? Wag niyong suportahan ang mga ganyan, okay? At para naman po sa Facebook, eto po yung ginagamit ko. Melvin Osabel, okay? Eto lang, Melvin Osabel Borracho. Please, wag niyo pong suportahan kasi
you contributed dun sa mga mai-scam niya, no? Naku naman, sayang ang resources niyo. Alam ko kung gaano kahirap yung nakuha yan. Let's go, 84. Ang sagot dito, anong ginagawa ni Teacher Ara dito? Ni-relate niya ang kanyang lesson doon sa experiences and social environment ng mga bata. Ano daw principle ang na-achieve ni Teacher Ara? Sige nga. The clue word here is experiences and the social environment ng ating mga bata. Diyan pa lang, ang ating learning ay nakatutok dun sa personal discovery of meanings. Okay? Yun. Ano ba tong clear expectations? Sabihin mo raw yung ILO. What is ILO? Intended Learning Outcomes. Ano yung mga intended learning outcome elements or parts natin? Si A, B, C, D. Ano yan, sir? Ang naalala lang namin, cognitive, affective, psychomotor. Yun yung alam nyo. Pero eto, audience, behavior, criterion or condition, and then degree of acceptable performances. Sir, saan ipapasok yung cognitive, affective, psychomotor? Dito lang yan sa behavioral objectives. Okay, mga baby? Ang ating condition through varied activities, given a poem, given a story, ayan. Ang ating audience, yung ating mga learners. Ang ating degree of acceptable performance, eto yung sasabihin natin 80% accuracy. 75% accuracy of the students or learners. Kuha, these are the parts of the objectives. Anong pinakamalaga? Objectives sa lesson plan. Learning is a cooperative process. Ano ang tanong sa board exam dito? May isa daw teacher na nakita niya na ang mga bata kapag nagpapagrouping siya, iniasa dun sa leader. Ang nangyayari, hindi na siya nagbibigay ng group work. So, ang nangyayari doon, na-violate niya ang cooperative process principle. Dapat, nagbibigay ka pa rin. Okay? At guide mo na sila, i-direct mo na sila ng maayos. Okay? So, when you stop giving group activities, you are violating cooperative process. Kapag naman po si teacher, lecture ng lecture, ano ang na-violate niya? That's learning is an active process. Dapat hindi ka nagda-lecture, you involve the students. Okay? So, i-drill natin. Pag sinasabi natin, sabihin mo ang objectives, learning begins with clear expectations. Pag sinasabi naman natin, ang experiences at social environment ng bata, in-relate mo sa klase, learning is a discovery of personal meaning. Pag sinasabi ko namang parts of the objectives, A, B, C, D. A for audience. B for behavioral objective. C, condition. D, degree of acceptable performance. Pag sinasabi kong cognitive, affective, psychomotor, behavioral objectives. Pag sinasabi kong learners, audience. Pag sinasabi ko namang given a poem through varied activities, condition. Okay? Pag sinasabi ko namang 80% accuracy, degree of acceptable performance. Si teacher nag-stop. Ayan, stop. Nag-stop ka sa bibigay ng group activities. Cooperative process yung na-violate mo. Kapag naman po, lecture ka lang ng lecture, ang na-violate mo ang active process. Kasabay ka naman pala, sabi mo hindi ka magaling sa prof ed. Nakasabay ka ba? Ayan, ulitin mo lang ang video kapag tingin mo, kailangan ko ulitin yun maganda yun Okay? You just repeat the video. Tsaka share nyo naman to, no? Wait, sa 5,000 na nanonood, can you share the live? Pwede ba? Po ang nag-iisang YouTube channel ko, Sir Malvin Boracho Corner, i-share mo yan. All these questions should be answered by curriculum exam. Again, all these questions should be answered by curriculum exam. Eto, anong sinasabi ko sa mga exact type questions? Underline agad or encircle agad exact. So, hanapin mo muna ang na-answer ng curriculum. Ano ang what subjects are important? B, who will benefit from a well-designed learning experience? C, what outcomes should be achieved? D, what qualifications should teacher have? Okay, let's go. Again, all these questions should be answered by curriculum exam. So, subject, okay. Who will benefit? Okay, learners. What outcomes? Meron ba objectives? Yes.
Ang qualification ni teacher, wala, 'no, sa PPST ito, 'no, PPST. PPST at the PQF, okey? Dito nakabase 'to. So, this is the correct answer. Letter D is the correct answer here. Ayan. Bakit? Kasi eto, hindi siya sinagot directly ng curriculum. Ang sinagot ng curriculum, yung subject, yung learner, at yung intended learning outcome. Number 85. Malinaw ba ang paliwanag natin? Okay pa ba kayo diyan? No